umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating online devotion. Ayan, masaya po kaming kasama ang bawat isa sa inyo ngayong umagang ito. Ayan. So bago po tayo mag-start sa ating pag-uusapan o ipagde-devotion o pagbubulay-bulayan, ayan. Ano muna po tayo, i-shake po muna natin. Joke lang po. Ayan, hindi po, basahin po muna natin yung scripture natin for today. Ayan, sabi po ng aking mga leaders before, pinaka-the best pong ipaumpisa o almusal sa umaga ay ang salita ng Diyos. Ayan, ang ating scripture po for today ay matatagpuan sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. At hayaan nyo pong basahin ko ito under sa NIV version. The call of Abraham. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So, purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ayan po. So, lahat naman po siguro tayo, no, familiar sa kwento ni Abraham. Ayan. Si Abram, ang dati pong pangalan niya ay Abram. At ito po ay dahil sa kadahilanan, dahil nga po nagkaroon po ng transformation sa calling ni Abram, ay tinawag po siyang Abraham. At ang gist po kung bakit pinalitan yung pangalan niya ay kasi po tinawag siya na Father of all nations. Ayan po. So, konting background lang po, no, dun sa nangyari sa buhay ni Abraham. Si Abraham po ay, sa kakasabi nga lang po, 'di ba, earlier kanina, 75 years old na po si Abraham nung siya ay tinawag ng Lord. Ayan, yung tinatawag natin na nagka-receive ng calling sa Lord, na umalis at mag-build ng nations through Him. So, bago po ang lahat na yun, syempre, isipin po natin, no, lalo na kapag matanda na po tayo na bigla mo ko ipapadala sa ganitong lugar, Lord, 73 years old na ako, Lord, o kaya 60 na ako, di ba? Considering po kasi ang age nila noon, ang 73 years old, bata pa yon. Kasi po, tumatagal po sila ng 200 plus years old. Ayan, meron pa nga po nagtatagal ng 700 plus. Ganun po sila katindi, mabuhay nung unang panahon. Pero, ayan po, 73 years old na si Abram nung time po na yun. And yet, he still followed God without hesitation kung saan siya pinapapunta ng Lord. And I just want to share with you 3 points po regarding this scripture sa ating sa umagang ito. Ayan. Number 1 po, faith requires obedience before details. Ayan. Pag sinabi po kasi nating faith or pananampalataya, ito po yung paniniwala natin sa isang bagay na kahit hindi po natin ito nakikita, naniniwala po tayo. For example, ang hangin. Ang hangin po hindi natin nakikita pero nararamdaman. Pero naniniwala po tayong may hangin. Tama po ba? Ayan. Another po, ulap. Ang ulap, may nakikita po tayo pero hindi po talaga ulap yung nakikita natin sa langit kapag pumunta po tayo, pinag-aralan po natin siya scientifically based. Kasi po wala naman po talagang ulap sa outer space. Ayan. Pero naniniwala po tayo na ulap yon. At ang ulap ay nagdadala ng ulan, tinatakpan din po ang araw kapag sobrang sikat na nito. Ayan. Minsan nga po, 'di ba? Faith, pananampalataya. Minsan kahit hindi po natin nakikita, kunyari, pera. Ayan. Ngayon, wala po tayong pera, pero kinabukasan pinagpapala tayo ng Lord. Biglang, kakaroon po tayo ng enough para po masustain ang ating pamumuhay. Yun po ay paniniwala, pananampalataya, ayan, na hindi natin nakikita. Si Abram, kung tutuusin niyo po, hindi naman po siya manghuhula. At hindi rin naman po siya prophet na nakakita in the future. Si Abram ay isang simpleng tao lamang. Pero, nang siya ay tinawag, siya ay may matinding pananampalataya na kahit wala pang detalye, sinabi lang sa kanya ng Panginoon, humayo ka, go away, charot.
Go from your country, your people, and your father's household. Di ba ang tindi po nun? Kahit ganun po yung pinagawa sa kanya ng Lord, without hesitation, he followed. Kung iisipin niyo po, mahirap umalis sa ating mga tahanan. Lalo na po yung mga, siguro, makaka-relate sa akin yung mga young adults na katulad ko or yung mga kabataan na may trabaho na gustong bumukod sa kanilang pamilya. Mahirap po umalis sa lugar na ating pinagkagisnan. Mahirap din pong iwanan ang mga bagay na ating kinalakihan. Ngunit, minsan, ang Panginoon, gusto din tayong tawagin sa ibang lugar. Hindi dahil tapos na ang iyong misyon, kundi merong pang idadagdag ang Panginoon na kung saang lugar na pwede nyo pong gawin ang inyong misyon. At yun po ang ginawa na Abraham. Na kahit hindi niya alam ang detalye, siya ay sumunod sa Panginoon. Ang paniniwala or pananampalataya na hindi natin nakikita ay nagre-require ng matinding pagsunod. Pangalawa, God's promises follow obedience. Sabi nga po nila, kapag tayo ay sumunod, may reward daw po na natatanggap. Pero to be honest with you, si Abram, siguro po no, kung sa modern world si Abram, ang pangako ng Lord sa kanya, anak, pero mahirap po magpalaki ng anak ngayon, mahal. 'Di ba po? For sure, yung mga kakilala ko po, mga kaibigan ko po na new mommies and daddies or mga newlyweds, mahal po talaga magkapamilya. Ngunit dito, sa unang panahon, 'di ba, ang dami po kagad nila, umabot sila ng 12, 13 na mga anak, 'di ba po? Pero, yet the Lord sustained them. Si Abram, sad to say po, in his 73 years of life with his wife Sarai, eventually called as Sarah, ayan po, hindi po sila nagkaanak, wala po silang anak. And yet, one of their prayers was, yun nga, magkaroon ng anak. Pero since matatanda na rin sila, 73 plus years old nila, biglang pinangako sa kanila ng Lord yung matagal nilang inaasam. At yun na ay magkaanak. At hindi lang isang anak ang pinangako ng Lord sa kanila, kundi isang buong nation ang i-consider sila as the father and mother ng buong nation na yun. Kaya naman, dinless sila ng matindi ng Lord sa kanilang mga anak. And through Abraham's line came David. Diba? Isipin niyo po yun, no? Yung linya ng dugo ni Abraham eventually led to David. Eventually, Judah po muna, si Judah, then David, and then Jesus. 'Di ba po yung lineage na ginawa ng Lord, pinangatawan niya yon until the New Testament, until Jesus came. So, the Lord made sure that the promise He gave to Abraham comes true. He indeed became the father of all nations. So, the blessing was tied to Abram's willingness to move. Ayan. Paano nga ba, 'di ba? Sinasabi nga natin na gusto natin sundin ang Lord, gusto natin i-bless tayo ng Lord, pero biglang pag may pinapagawa sa atin ng Lord o may inuudyok ang Lord sa ating gawin, hindi natin susundin. Tapos kapag yung blessing hindi numating, sino sisisihin natin? 'Di ba? Sino ang sinisisi natin kapag hindi tayo nabe-bless? Hindi po ganoon. Ang Lord, kapag tinawag ikaw, tatawagin at tatawagin ka kahit saan ka magtago, katulad ni Jonah. Naalala, kung kilala niyo po yung storya ni Jonah, kahit saan siya nagtago, in the end, bumalik pa rin siya ng Nineveh. Pumunta pa rin siya ng Nineveh para ituloy ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. And si Abram, isang tawag lang sa kanya ng Panginoon, sumunod na kagad siya. Ito po ang challenge ko sa inyo, mga kapatid, at sa aking sarili din po. Kapag tayo po ba ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod, maging pastor, diakonesa, or mag-share ng word ng Lord, kaya po ba natin sumunod? Alalahanin po natin, ang pagsunod ay dapat hindi rin po tayo dumedepende sa blessing. Plus one na lang po ito. Dahil ang mga blessings na pinapangako ng Lord sa Biblia ay pangako din niya po para sa atin. Kaya naman, number 3 and last, you're blessed to be a blessing. God didn't just promise personal success kay Abraham. Hindi lang po
pagiging Father of all nations, yung pinangako sa kanya ng Lord. He said, all people on earth will be blessed through you. The blessing was meant to flow outward. And the result, Abraham's lineage produced the lineage that will be eventually the father and mother of Jesus Christ. Likewise, in our modern world, likewise our gifts, opportunities, and favor are meant to impact others. So, lagi lang po nating tatandaan na hindi po late ang pagtawag ng Lord, laging on time. Nasa sa atin na po iyon, nasa sa atin po ang pagsunod o ang pag-obey sa ating Panginoon. As I end, I want to give you this few words to inspire us for not just for this day but also for the next. Faith listens, faith moves. And through obedient faith, God brings blessing, not just to us, but through us. So, sabi nga po nila, 'di ba? Kapag bukas ang ating mga palad hindi lang sa pagbibigay kundi sa pagsunod sa ating Panginoon, yan ay pupunuan ng siksik, liglig at umaapaw to the point na pwede po natin i-bless ang ibang tao. So, as we pray, ipag-pray po natin about isa at ating sarili. Nabuksan ng Panginoon ang floodgates of heaven para tayo ay pagpalain. So, samahan niyo po ako. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for the word of wisdom, for the word of love that you have provided us, for the word of good news, Panginoon. Lord, as we venture on, as we go throughout our day, Panginoon, always remind us to be a blessing to other people. Lord, we know na as long as we bless other people, you will also bless us, Panginoon. And Lord, I know some of us may have heard, Lord God, a calling from you for a long time ago, for a few years now, for a few months now, even for a few days, Panginoon. Alam ko po may mga kapatid kayong tinatawag sa mga certain service or certain ministries, katulad ng pagpapastor, pagdiakonesa, even pagiging isang doktor, engineer, teacher, or pagiging isang ina, pagiging isang ama, or pagiging isang asawa, or pagiging isang mabuting anak, Panginoon. Lord, ihanda niyo po yung mga puso at isipan nila, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga palad, Panginoon. Hindi lang kanilang mga palad, kundi ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. At tanggapin ang iyong pagtawag sa kanila. And Lord, give them the courage. Give us all the courage, Panginoon, to follow you. Even hindi namin nakikita yung magiging results o yung patutunguhan namin, Panginoon. Lord, give us the necessary encouragement. Lord God, give us the necessary people or connections na kailangan namin upang makasatuparan namin, Lord God, ang iyong pagtawag. And Lord, again, we bless us, Panginoon, sa araw na ito. At hindi lang sa mga araw na ito, kundi sa mga susunod pa. Muli, Lord, we thank you for this day na binigay niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.